at kay Tatay Tomeng yung nakaraang nandyan po kami. Ganun din po sa mga kapatid natin po dito sa Magsaysay, kay Brother Alfred, sa atin pong mga kapatid na hindi ko na po mabanggit dyan po sa Borirawan, dito po sa San Jose, sa Eaglesville Seventh-day Adventist Church, sa mga opisina ko dyan sa Porpis, dyan po sa MOO Sablayan. Binabati ko po ang bawat isa, kay Sir Rain, kay Ma'am Faye, kay Sir Jeff, kay sa akin pong kaibigan si Romeo, kay April, at hindi ko na po mabanggit ang isa, marami po. At sa atin po mga kapatid dyan po sa Sablayan. Ganon din po dyan sa Paklolo. Ako po ay bumabati sa inyo ng Happy New Year. At ang Panginoon ay nagpapala sa atin. Ang Panginoon ay nag-iingat sa atin. At ako po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras pong ito. Ako po si Ernesto Camposano Jr., ang inyong lingkod ngayon na makakasama ng ilan pong sandali. At kumbaga gusto ko lang i-reflect kung gaano kabuti ang Panginoon sa loob ng isang taon. At kung makikita natin ay talagang pinag-iingat tayo ng Diyos sa lahat ng panahon ng ating pong buhay. Napakasarap lang na balikan kumbaga, kung gaano tayo iningatan sa atin pong kalusugan, sa atin pong pang-araw-arang pagbiyahe, sa atin pong ginagawa. At nandito pa rin po tayo. At yan din po, gusto ko rin pong batiin ang atin pong elder dyan sa lugar ng tunnel, si Elder Jose de la Rosa, na happy birthday po sa inyo, Tito. Nawa ay makapagpatuloy pa po kayo sa inyo pong pagtatrabaho, maging maayos po ang inyo pong kalusugan. At sige po, sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong ang atin pong programa ngayon ay tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na uwitin na ihanda po ng atin pong control, at after po niyan tayo po ay mananalangin na. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa, araw-araw maghihirap, araw-araw magsisikap, magtatrabaho ng makaya, di naman sasaya. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot nito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot siya, araw-araw mapipikon ka, minsan iiyak pa. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Pero wag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwi na. Siya ay hindi pabaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan.
Tayo po ay manalangin. O makapangyarihang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nagbigay ng panibagong taon sa amin. Naging mabuti kayo sa amin sa mga nakalipas na mga taon. Salamat po dahil kami ay umabot ng 2026. Dahil sa inyo pong biyaya ay nararanasan pa rin po namin na makasama ang aming pong pamilya, matupad pa po ang aming pong mga pangarap, makaranas pa po ng iba't ibang mga karanasan na magtuturo sa amin kung paano mas maging matibay at manampalataya po sa inyo. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa aming pong buhay, na marapat lang po na kayo ay purihin at pasalamatan sa lahat ng mga kabutihang inyo pong nagawa sa aming pong buhay. Bagamat alam namin na meron po kaming mga pagkukulang at mga kasalanan, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng ito. Ama, kami po ay tanggapin ninyo sa amin pong maikling pag-aaral na ito. Natulungan kami na maunawaan, maranasan namin ang inyo pong kabutihan. At patuloy na magpuri ang bawat tagapakinig sa iyo dahil alam namin na napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. At ang bawat isa ay na nakikinig ay maging pagpapala ito. Amin pong tanggapin ng buong puso at harapin ang panibagong taon nito ng may ligaya at pag-asa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. At gusto ko pumuling batiin ng akin pong kaibigan, close friend na si Ma'am Neil, dyan sa Kaminawit. Nakikinig siya ngayon, nag-iisa siya sa kanyang tindahan. Ma'am Neil Arimbay. Ganon din ang akin pong ilang pong kaopisina, si Ma'am Abby Kit Balyesa dyan po sa San Roque na nakikinig din po ngayon, at ilan pong mga kapatid natin dyan sa Magsaysay. Yun po, no, ang atin pong pag-aaral ng maikli ngayon pong New Year na ito, talagang New Year tayo nakapag-broadcast. At hindi talaga tayo nakinig, hindi talaga tayo gumising, Sir Ricky. Kasi natulog talaga tayo. Ngayong bagong taon nagising lang siguro tayo, kumain lang tayo ng Graham. Tapos natulog na ulit. So yun po, no. At siyempre medyo looking fresh tayo dahil siyempre natulog tayo. Hindi tayo kumbaga nagising lang tayo saglit and then talagang yung mga napagpuyat. Napakalinis talaga ng kalsada, Sir Ricky. Ngayong araw na ito, sabi ko, parang ang sarap mag-drive talaga kasi napakalinis ng balik. At mga tao ay puyat. At sa ilang mga gising at naka-open ng radio, atin pong sabay-sabay ng pagsaluhan ng pag-aaral ngayon. Ang title po ng atin pong pag-aaral ay matatagpuan po sa Psalm 121. Ang title po is Look unto God. Tingnan natin ang atin pong Panginoon. So, ang atin pong Diyos sa mga awit 121. Atin pong basahin, akin pong babasahin sa inyo. At kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ay inyo pong samahan ako. Sabi po dito, sa Psalm 121, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon. Napakaganda na simulan yung verse na, saan tayo makakakuha ng saklolo? Sa atin pong Panginoon na gumagawa ng langit at ang lupa. Ang ating tagapaglikha, mga ginigiliw nating tagapakinig. Hindi niya titiising ang paamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Ang Panginoon na nakafocus sa iyo, nakitingin sa iyo, ay hindi hahayaan na makilos ka, kundi siya ang kikilos sa iyo. Napakabuti ng atin pong Diyos. Napakapalad natin dahil meron tayong Diyos na nag-iingat at nagmamahal sa atin. Narito siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Kung may kanta na, natutulog ba ang Diyos? Merong kantang ganon? At nagtatanong tayo minsan sa atin pong buhay, ang Diyos ay palaging nakatingin sa atin. Siya ay palaging gising. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Napakabuti ng ating tong Diyos na hindi, sa gitna ng init, kung siyempre, malililiman tayo sa gitna ng init. Kung nasasaktan tayo sa gitna ng init, naiinitan tayo, ang Panginoon ng atin pong magiging lilim. Hindi kasasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan.
kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ng iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito magpakailanman. 'Di ba? So pagpasok ng panahong ito, ng taong ito, iingatan at patuloy kang iingatan ng atin pong Panginoon. Sabi dito ay, ang iyong paglabas doon sa dati mong buhay. Ngayon, kumbaga i-relate natin sa buhay natin. May mga karanasan tayo dati na talagang ayaw na rin nating balikan. Kumbaga, gusto natin yung best version of self na ngayon, ngayong 2026. Kumbaga, ano yung mga nais ninyong iwan na? Kung yan na yung mga nais nyong iwan para sa Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. O kahit anumang mangyari, sasamahan ka ng atin pong Panginoon. So meron lang po tayong 5 punto sa atin pong pag-aaral na ito na gusto ko pong namnamin natin ng paunti-unti. Sabi po dito, we often imagine God only being with us when things are comfortable. Kapag maayos ang lahat, kapag smooth ang lahat, baga masaya lang tayo, ay nasa akin ang Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. Pero hindi natin naiisip na kung meron man tayong pinagdadaanan, kasama pa rin natin ang Panginoon. Sabi dito, gayon pa man, sa buong kasulatan, we see God walking through the fire with His people. Kung mababasa natin ang banal na kasulatan, alam ninyo, sa mga karanasan ng ilang pong mga kapatid noon, mga sinuunang nanampalataya sa Diyos, dumaan sila sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Kung matatandaan natin sa Daniel chapter 3, hindi ako nagkakamali, yung 3 binata doon na si Abednego, nakalimutan ko na yung iba, ay sila talaga ay nagtapat sa Panginoon. At kumbaga, ano man yung kanilang pagdadaanan, magtatapat sila sa Panginoon. At nakasama nila ang Panginoon. Nung nilagay sila doon sa horno, sa talagang nagdiningas na horno, ay, alam mo nyo po ang nangyari, hindi sila 3 doon. May nakasama silang isa. Ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, ay parang isang anak ng Diyos ang nakalagay po doon. Imagine, na ano man yung ating pagdadaanan kasama natin ng Diyos. Balikan natin sa Joshua. Si Joshua, simula nung natapos na yung lakarin at matanda na mamamatay na rin si Moses. Sinabi ng Panginoon doon sa Joshua chapter 1 verse 5, ay hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang sarap pakinggan na may Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man. The storms of life do not cause God to distance Himself. Ano man yung pagdadaanan natin, yung mga pagsubok na kung may problema man tayo, hindi yun ang magiging rason para lumayo ang Diyos sa atin. Sabi dito, but they can allow for God's love. Inaalaw po ito ng Panginoon para ipakita ang kanyang pag-ibig. Madalas kasi pag may problema na tayo, iniisip natin punishment na yon. Pero hindi natin nakikita yung purpose ng problema sa atin. Kasi isipin natin, kung wala tayong pinagdadaan ng mga problema, hindi tayo magiging subok sa buhay. Hindi tayo mas magiging malakas sa buhay. At hindi natin alam kung paano sosolusyonan yung mga problemang dadaan pa sa buhay natin. Habang may buhay, may problema. Pero pag may problema, meron pa rin pag-asa doon. Meron pa rin tayong makukuhang ideya, wisdom, na madadala natin habang nabubuhay tayo. Kapangyarihan at siyempre yung wisdom nga na nabanggit ko kanina. Number 1 na atin pong na punto is, when the pain is overwhelming, look for the Almighty God. Kung overwhelmed na tayo doon sa sunod-sunod na problema, parang hindi ko na kaya, ang sabi po ng Panginoon dito sa 2 Korinto 4:8 hanggang 11, sabi po dito is, sabi po dito ay, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami. Ngayon may hindi nangaghihinagpis, nangagtilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Dito po sa 2 Korinto, ang atin pong mga sinaunang mga mananampalataya, katulad po ni Pablo na sumulat ng 2 Korinto,
Nung panahon na yun na nangangaral sila, madalas silang nakakaranas ng persecution. Madalas silang naaapi. Ginigipit sila. Namumuhay lang naman sila ng maayos. Ibinabahagi lang nila ang salita ng Diyos. Pero anong nangyari? Sila ay nakakaranas na ito. Mas matindi pa. At ang iba sa kanila ay pinapatay. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Kung tayo man ay nakakaranas ng problema, hindi ibig sabihin niya na pinababayaan tayo ng Diyos. Nandyan ang Diyos para sa atin. Inilulugmok, ngayon may hindi na nga sisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Araw-araw ipinamumuhay nila yung buhay ni Jesus. Iniwan nila yung mga pleasure nila, yung kasiyahan nila sa kanilang sarili. At ipinakikita nila kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay sakripisyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Kung ano yung nais ng Diyos na makita sa bawat mananampalataya at sa bawat tao, yun yung ipinapakita nila. No, talagang ito ay sacrifice. Sabi dito sa 11, sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Kasi kung mamuhay tayo, na mamawalan man tayo ng buhay, magkakaroon tayo ng buhay kay Jesus. 'Di ba doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Mawalan man tayo ng buhay ngayon. Hindi ko naman sinasabi na mamatay na tayo agad ngayon, hindi po 'yun. Kumbaga, mawalan man tayo kumbaga, isinasakripisyo man natin yung kasiyahan natin para sa Diyos. Alam mo, pagdating ng araw, mas higit pa yung ibibigay ng Diyos para sa atin. Kumbaga, naglulong din tayo, nananabik din tayo sa buhay na ibibigay pagdating ng araw sa atin pong Panginoon, na walang kasiraan, nang walang kalungkutan, nang wala ng pagdadalamhati. Yun yung buhay na gusto natin, na maging maayos lang ang lahat kasama ang atin pong Panginoon. Sabi dito ay, sa unang punto, the truth is that no matter how great the pain, gaano man kalaki yan, yung paghihirap natin, gaano man kasakit yung nararanasan natin, ang ating Diyos ay mas makapangyarihan. Mas malaki ang ating Diyos kaysa sa atin pong mga problemang pinagdadaanan. Naalala ko yung isang professor dati, Sir Ricky, at atin pong ginigilin na tagapakinig at mga kapatid, na meron siyang tinuldukan sa gitna, isang white paper, tinuldukan sa gitna. At kumbaga, pina-analyze niya doon sa mga estudyante niya. At lahat ng mga estudyante nakapokus lang doon sa tuldok na inano niya, na kumbaga kinulat niya doon. At karamihan ng mga estudyante ang explanation doon sa tuldok. At eventually sinabi ng teacher na yun yung mahirap sa atin minsan bilang isang tao, na nakafocus tayo doon sa problema without seeing yung mas malaki pala yung liwanag na nandoon. Mas malaki yung solusyon. Nakafocus tayo doon madalas sa problema. Ang hirap lang isipin na, kumbaga, na nalilimitahan natin yung ating sarili. Na mas malaki pala yung solusyon, nakatingin tayo doon. Na-stress tayo doon. Na marami pa palang solusyon na nasa paligid. Doon sa white, mas malawak pa yung white. No matter how big the burden is, God is bigger. Mas malaki ang ating tong Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung kaunawaan mo, hindi katulad ng kaunawaan ko. Kaya ang kailangan natin, magtiwala sa atin pong Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verse 5, pagtiwalaan mo ang iyong Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang tumiwala sa iyong sariling kaunawaan. Kasi kung sa iyong sariling kaunawaan, may limitasyon ka sa bilang isang tao. Kahit nakabasa ka na ng maraming libro, kahit alam mo na lahat, kahit nag-PhD ka pa, hindi mo alam yung lahat ng bagay. Na kapag hindi mo na alam yung lahat ng bagay, parang ubos na, Sir Ricky. Doon ka na magtitiwala sa Diyos. Kapag hindi mo na alam talaga, ikaw na po bahala. Kapag ganun ang nangyayari, hinayaan natin ng Diyos na manguna sa ating bubuhay, magiging maayos ang lahat. Pangalawa po, na punto, when life is not how you expected it to be, look to the all-knowing God. Minsan may mga expectation tayo na hindi nangyayari, na sana, dapat
ngayong 2020, ako baga, nung 2025, dapat naging ganito yung buhay ko eh. Nakapag-establish na ako ng negosyo ko. Kumbaga, kumbaga ay naging successful dapat ako sa isang bagay na ito. Hindi nangyari. Ang kailangan natin gawin is tumingin tayo doon sa mas nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa ating pong Diyos. Sabi nga, sa nabanggit ko kanina, ng buong puso mo, pagkatiwalaan mo ang atin pong Diyos. At hindi ka dapat nakadepend sa iyong sariling kaunawaan. Dahil meron tayong flaws, meron tayong pagkakamali. Minsan nag-a-advise nga tayo, minsan mali. 'Di ba? Kasi naka-center minsan yung ating pag-a-advise sa ating sariling karanasan. Minsan kasi yung karanasan nila iba sa atin. Kumbaga, pwede naman tayong mag-advise sa iba na kumbaga na makakatulong sa kanila, pero minsan talaga may iba talaga na hindi applicable sa kanila yon. Kaya ibigay natin sa Panginoon. Kung sakali hindi man nangyari yung plano natin, maaari mong tinuturuan tayo ng ating pong Diyos na magtiwala talaga sa Kanya, na ibigay talaga sa Kanya. Alam niyo po, palagi kong ini-example yung aking kliyente. May kliyente po kasi ako, Sir Ricky, at mga ginigili nating tagapakinig na talagang, biruin mo meron kang 4 na anak, may sakit yung asawa mo, nagda-dialysis pa. Magkano ang dialysis? Ang dialysis ay 3 times a week, ay sabihin na natin pong pinakamura 1 to 3 times a week. Saan ka kukuha ng 1 to 3 times a week? Sa 3 times a week, 1 to. Bukod pa doon yung ibang expenses sa doktor. Babayaran mo pa yung professional fee ng doktor. Saan ka kukuha nun? Tapos may 4 ka pang anak na nag-aaral. Ang hirap, alam nyo yung natatandaan ko yung kliyente na yun. Babanggitin ko na si Sir Mark Batislaon. Talagang, kumbaga, buhay na patotoo sa akin. Na nung panahon na nagtatrabaho ako sa MSW, hirap na hirap talaga, Sir Ricky. At mga ginigili na tagapakinig na doon pupunta doon, naka-short, and then kasama yung anak. Pero, namatay yung asawa niya. Sobrang lungkot talaga, devastated. Tapos, kwento niya pa sa akin noon, sir, nung time na yun, nagbigay ako ng flyers. Kasi nagtatrabaho sa isang life insurance agency, nagbibigay ako ng flyer. And then eventually, malaman-laman mo, ilang buwan na devastated siya, na depressed na siya. Nagkaroon siya ng maraming kliyente. At kada buwan, meron siyang award doon sa insurance na yun. At ang pinakamaganda pa doon, na-provide niya yung pangailangan ng mga bata na naiwan sa kanya, nakapunta pa siya sa ibang bansa. At patuloy na binibigay ng Diyos yung mga kliyente na kailangan niya. At yung mga kliyente yun, nakakapag-inspire pa rin siya kasi yung buhay niya biglang nagbago. Minsan hindi natin alam na, Panginoon, sana ang expect ko is gumaling na yung asawa ko eh. Pero hindi yun ang nangyari. Yung problema minsan nagtuturo sa atin yun na magtiwala sa Panginoon. Nagtiwala lang talaga ako. Iba talaga si Lord, sabi niya ng gano'n. Iba talaga si Lord. Na, biruin mo, yung huling encounter namin bago matapos ang taon sa Ricky, ay biruin mo naka long sleeve, naka black shoes. Tapos, talagang kala mo businessman na syempre sa life insurance. Ang ganda talaga ng disposition niya ngayon. Ang ganda ng niya ngayon, ng buhay niya ngayon. Sabi ko habang nagkukwentuhan kami, naiiyak talaga siya. Na, sir, hindi ko rin talaga expect, iba talaga ang Panginoon. Sabi ng gano'n. Nagtiwala lang talaga ako na hindi ko na alam ang gagawin. Ganun pala talaga kikilos ang Diyos sa buhay natin. Kung makikita niyo po siya, at kung na-insured na rin kayo sa Kanya, kasi ako po insured na eh. Napakabuti ng Panginoon sa Kanya. Nakaka-inspire. So yun po, no, sabi, even when things are not going as we expect, we can trust that it has not caught Him off guard. Ang Panginoon ay laging laging prepared yan sa atin. Ma-fall man tayo, ang Diyos ay sasalo sa atin. No? Next, number 3. When your life is crumbling, look for God who brings all things into being. Minsan parang pag ang buhay natin ay parang nakakrush na tayo. Parang yung parang nabe-break into pieces na yung buhay natin. Yung parang dating buo na break na tayo dahil sa kadami ng mga problemang pinagdadaanan. May alam ako na yan sa karanasan ng isang tao na
nagkautang-utang sila. Namatay pa yung nanay, namatay pa yung tatay. Ang hirap, ang hirap ng ganong situation. Ang hirap na magpatuloy sa buhay. Saan ako kukuha ng lakas? Na minsan kumukuha tayo ng lakas sa pamilya natin. Pero, in the long run, yung, kumbaga, hindi niya na alam yung gagawin. Kumbaga, bahala na ang Panginoon na may Panginoon naman ako. Yun kasi ang mahalaga sa isang tao kapag may Panginoon talaga. Kasi, iba talaga kumilos sa buhay natin. Iba yung magiging mindset natin kapag nagtiwala tayo sa atin pong Panginoon. Kasi, pag Kristiyano ka or kapag nagtiwala ka, pag nag-start ka magkaroon ng faith sa Diyos, sasabihin mo na temporary lang naman ako sa mundong ito eh. Itong mga problema na ito, alam ko temporary lang. Ibigay ko na lang sa Diyos. Alam niyo po ang nangyayari sa kanya. Nagpatuloy siya sa buhay niya. Nagkaroon siya ng trabaho eventually. Nasuportahan niya yung mga kapatid niya na naiwan sa kanya. And may pamilya na rin siya ngayon. At masasabi ko na hindi siya pinabayaan talaga ng Diyos sa buhay niya. Sabi dito ay, in the middle of everything, sa gitna ng mga bagay na ito, crumbling, God said to Moses, I am the Lord. Ako ang Diyos na mag-iingat sa iyo. Sino ba ang gumawa ng tao? Sino ba ang gumawa ng mga kamay na meron ka? Ako ang Diyos. Kaya kung may mas malaki man diyan, kung mayroon mang bagay na hindi mo kaya, hayaan mo na lang na ako ang Diyos. Sinabi niya doon kay Moses na yung panahon na paano ako magsasalita kay Paraon? Paano ako magsasalita sa isang mataas na leader na isang bansa? Manghirap yun. Pero ang Panginoon ang nanguna sa kanya. Pang-apat, when you feel alone, look for God who will never leave you. Ito yung masarap. Ito yung masarap. Na kapag nararanasan mo na mag-isa ka, tingnan mo ang Panginoon na hindi ka iiwan, ipababayaan ka. Sa 2025 na namuhay ka, kapatid, ay maraming taong nang iwan din sa iyo. Nasasamahan ka, sasamahan ka na sa mga problema. Pareho kayong nangutang, nasabi ay share kayo doon sa babayaran, pero pagdating ng ikaw na lang pala yung magbabayad nung sabing utang na pinagsaluhan ninyo. At maraming mga bagay, hindi lang siguro tao yun ang iwan sa atin. Maraming mga karanasan tayo na parang feeling natin iniwan tayo. Pero alam niyo ang pinakamasarap, ang Diyos hindi tayo iniwan. Yun yung pinakamasarap. Na ano man yung mangyari sa buhay natin, hindi tayo iiwan ng atin pong Panginoon. Kumbaga, maganda letse-letse man yung buhay natin. Ano man yung ating nagawa, yung feeling natin, napakalayo na natin sa Diyos. Pero ang Diyos hindi kasi talaga lumalayo sa atin eh. Nandyan lang siya. Na ano man mangyari, sasabihin niya sa'yo, nandito lang ako. Patuloy kitang gagabayan. Kumbaga, sa pamilya, kapag naranasan natin yung pagmamahal, na may mga taong nandyan para sa atin, hindi tayo iwan. Ang sarap sa feeling na magpatuloy sa buhay. Lalo na't ang Panginoon natin na hindi tayo iwan, na nagsabi. Kasi sabi niya doon sa Joshua chapter 23, sabi niya doon, walang pangako ang Panginoon ni isa na hindi niya tinupad. Kapag nangako ang Diyos, tiyak yan. Pero yung mga taong nandiyan, kasi ang mga tao nagbabago ang isip niyan kapag meron ng problemang pinagdadaanan. Totoo, kasi ang response ng isang tao minsan, depende kung anong nararanasan niya. Minsan ang response ng isang tao, maganda yung response sa'yo kasi masaya siya ngayon. What if mamaya magkaroon naman ng pagbabago sa buhay niya? Hindi na ganun yung magiging response na sa'yo. Or hindi na yun yung action na ine-expect mo dati na pinapakita niya sa'yo. Pero ang Panginoon hindi yan magbabago. Sabi niya dito sa Deuteronomy chapter 31 verse 8. Deuteronomy 31 versikulo 8. Sabi dito ay, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay wag matakot ni manglupaypay. Ang Panginoon nagsabi, wag kang matakot.
365 times yan binanggit sa Biblia. Nasabi wag kang matatakot kasi hindi ka mag-iisa. Ang Panginoon ay laging nandyan para sa iyo. 'Di ba ang Panginoon man ay anumang pinagdadaanan natin nandiyan yan palagi. Napakasarap isipin ng ganun na sino ba namang taong gustong iwan ka, 'di ba? Sino ba naman tao na gusto maging malungkot sa buong buhay niya? Na laging iisipin na laging mag-isa na lang ako. Yung mga taong minsan nag-iisip na kaya ko naman siguro mabuhay mag-isa, yung ganun, na kinakayan ng mag-isa sa araw-araw. Siguro nakakayanan nila, pero ang hirap nun. Naranasan siguro ni Sir Ricky yan. Di ba? Kinakaya natin mag-isa. So, totoo lang po, di ba po? Kinakaya natin mag-isa, pero ang hirap. Mas maganda pa rin po talaga na may kasama sa buhay. Ang sarap lang na may kasama. Kasi may sasabihan ka ng problema, pinagsisiran ka ng goal mo sa buhay. Baga naranasan ko kasi yun na pag may kasama ka o meron kang kaibigan ng pinagsisiran sa buhay o mahal sa buhay, ang sarap lang na i-pursue yung mga pangarap mo. Kasi merong taong nakikinig sa'yo, kumbaga uy, tama yan, maganda yan. Na yung tinatahak mo sa buhay. Kumbaga gusto mong maging successful. Ang sarap na ang sarap isipin nun, ang sarap na i-pursue yung isang pangarap nang meron kang kasama, na meron kang pinagsasabihan. Sabi dito, God walks with you through anything you will ever go through. Lagi mong ding isama ang Panginoon kung sakali meron kang mga kagustuhan sa buhay. Alam mo gusto mong mag-asawa na, ay di isama mo ang Panginoon doon. Kung hindi ka man makapag-asawa, kung talagang kumbaga satisfied ka na sa buhay niyan, ay ano pa yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo? Kumbaga self-development, self-growth, ano pa ba? May mga businesses ka pang gustong i-establish, gusto mo pang mag-pursue ng another career sa buhay, gustong maging fit, isama mo ang Panginoon. Kasi kung isasama mo ang Panginoon, magiging maayos ang lahat. Hindi man magiging madali sa una, pero kapag kasama mo ang Diyos, magiging maayos yung magiging flow o bagay yung process ng pag-pursue mo nung bagay na gusto mo. This 2026, mga ginigiliw nating tagapakinig, isama natin ang Diyos, ano man yung mga gusto nais natin sa buhay. Isama natin siya sa lahat ng desisyon natin. Kasi madalas nagpe-fail tayo, hindi kasi tayo kumukonsulta. So, paano tayo kukonsulta? Sa pamamagitan ng panalangin. Kumbaga yung taimtim na pananalangin. Isara mo yung pinto mo kung nasa kwarto ka. Kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo siya bilang isang kaibigan. Kung paano mo paano mo sinasabihan yung kaibigan mo. Ganon kasi po ako pag nanalangin. Pag nananalangin ako, parang kaibigan ko lang ang Diyos na, Panginoon, hindi ko baga po na gawa yung gusto kong mangyari. Kumbaga, gusto ko po sana maging consistent doon sa ginagawa ko, pero hindi ko nagawa eh. Tulungan niyo po sana ako na magawa ko po ulit. Ganon, yung kaibigan talaga. Kasi yun naman ang gusto ng Diyos eh. Hindi mo, kumbaga, mas maangat siya, pero gusto niyang magkaroon kayo talaga yung friendly interaction. Yung, kumbaga, hindi niya naman inihiwalay talaga yung sarili. Kumbaga, gusto niyang maranasan din natin na, kumbaga, yung pag sinabi kasi natin, pag inisip kasi natin, Diyos, ay may restriction, may kailangang hindi ako dapat gawin. Kumbaga, may salita ko na hindi dapat sabihin. Pero kapag ikaw, kumbaga tinuturuan mo ang Diyos na kaibigan, kumbaga kung naiinis ka, sabihin mo sa Kanya. Kumbaga, ganon, di ba? Pag may kaibigan ka. Ganon po tayo makipag-usap sa Kanya. At, siyempre po, puputulin po muna natin ang atin pong pag-aaral. At ibigay po muna natin ang panahon sa isa po muling makalangit na awitin.
ito sa kahoy, sa ilog ito pinulutang. Ngunit tali na lukot at ang bangka ay naanod. Nangako ang bata na lumuluha na kanyang hahanapin, na wala niyang bangka. At hindi nga nagtagal nang makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera na kanyang mabili, siya'y umuwing yakap niya ng masaya. Dalawang beses na ika'y akin. Nung una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig, namuhay dito sa mundo. Ngunit di panay nalagot at ang tao ay naano. Nangako ang Diyos mula sa kanyang trono na kanyang hahanapin, na wala niyang taong. Ngunit hindi nga nagtagal, dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang tao'y maibalik niya. Dalawang beses na ika'y akin. Nung una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses na ika'y akin. Nung una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na ika'y akin, yan ang sabi ni Jesus. Yan ang sabi ni Jesus. Ayun po, tayo po'y nagbabalik sa atin pong pag-aaral ng atin pong ngayon na may pamagat po na Look unto God. Kagaya na nabanggit ko po kanina, na kapag na-feel natin na tayo po ay mag-isa, kumbaga, tingnan natin po ang atin pong Diyos na hindi po tayo iiwan. Ganyan po ang karakter ng atin pong Diyos. Ano man yung atin pong pagdadaanan, hindi po tayo iiwan ng atin pong Panginoon. At marami pong nagpapatunay niyan na kung tayo ay mananampalataya ng lubos sa atin pong Diyos, at isa na rin po ang atin pong, ang inyo pong lingkod ngayon na hindi po pinabayaan ng Diyos. Kung akin pong babalikan ng aming pong dating buhay, mas malayo na po yung buhay namin ngayon kaysa dati. Na feeling ko rin dati na parang hindi ko talaga ma-achieve. Pero kita nyo naman po ngayon, nandito po ako sa harap ninyo para po magpatunay na mabuti ang Diyos. Na kung titingin po tayo sa ating pong Diyos ay mahirap man yung ating pong pagdadaanan, ay hayaan natin ang Diyos na kumilos po sa ating pong
sa atin pong buhay. At sa atin pong conclusion, sabi po dito, if God didn't live and stuck with them through their ups and downs, so God will do the same for us. Kung ang Panginoon na hindi tayo iiwan sa atin pong ups and downs, sa mga pinagdadaanan, sa mga challenges sa atin sa atin pong buhay, kung yung Diyos na nakasama ng mga sinuunang mananampalataya noon ay hindi sila iniwan, ang Diyos din na pinaglilingkuran natin na yon, na katulad ng Diyos nila, ay hindi tayo iiwan. Our circumstances may cause other people to be uncomfortable, but God will never leave us. Hindi naman talaga komportable ang problema eh. Kaya nga, ang laging hiling ng mga tao is, sana wala mo ng problema. Para, baga, relax muna. Ma-refresh muna. At, hindi naman talaga natin maiwasan. May pagkakataong hindi natin, kumbaga gusto natin maranasan yung panandali ang kapayapaan. Pero, syempre, sa problemang kinakaharap natin, ang ating Diyos ay tutulungan tayo. Nothing we could ever go through will scare Him away. Ang Diyos hindi natatakot. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang imposible sa atin pong Diyos. Kaya niyang gawing posible ang mga imposible na nasa isip po natin. The truth is His God, ang atin pong Diyos. Siya ay Diyos. Pag sinabi po dating Diyos, alam niya lahat ng bagay. Capable siya, sufficient siya. He stays because He loves us. Sabi, may isa akong laging natatandaan. Kapag mahal ka ng isang tao, hindi ka niya iiwan. Siyempre, karakter ng ating pong Diyos yon. Yung ating pong Diyos, hindi talaga mangiiwan yan. Pero pagdating sa tao, dumaan lang sa iba't ibang mga pagsubok, mahirap na mga bagay ay iiwan na tayo. Pero lagi ninyong tandaan na ang ating pong Diyos ay laging nandiyan. Hindi tayo iiwan. Mahal tayo ng Diyos eh. Gaano pa kaya na binigay niya yung buhay niya sa atin? Yung buhay, yung binigay niya sa atin para tayo ay makasama niya muli, para i-restore tayo sa dati nating kalagayan, para ibalik ulit tayo na kasama niya, na katulad ni Adan at Eva na kinakausap mismo nila ng face to face ang atin pong Panginoon, na hindi na tayo makakaranas ng kahirapan man, mga pighati man, kung nakaranas man tayo na nawalan tayo ng mahal sa buhay, sa atin pong Panginoon kaya niyang i-restore yan. Ang kailangan lang natin gawin ay tumingin sa atin pong Panginoon. Wag na tayo tumingin sa kumbaga tingnan natin yung mga problema as challenge, biyaya in disguise na ibinigay sa atin ng atin pong Panginoon. At gusto ko lang sabihin na yung mga problema na yan ay talagang, nabanggit ko nga kanina, na magtuturo sa atin ng ilang mga bagay para tayo ay tumibay. Sabi nga dito sa Santiago chapter 1 verse 2. James chapter 1 verse 2. Sabi dito ay, mga kapatid ko, ariin niyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Mga kapatid, yung mga bagay na yan ay magtuturo sa atin ng isang bagay at nabanggit dito sa kasulatan, yung pagsubok na yan ay magtuturo sa atin ng pagtitiis. Kapag marunong tayong magtiis, may isang bagay tayong makukuha, may resulta, magiging matagumpay tayo sa ating pong pananampalataya kasama ang Diyos, o magiging matagumpay din tayo sa ating buhay ngayon. Kung tayo ay nagpupurso, kung pinupurso natin, kung anong career man yan, kung anong man pong bagay na gusto nating marating sa atin pong buhay. At baga marami pang akong nais na banggitin na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, ay siyempre po ang oras natin ay nagtutumulin. Marami, kumbaga
Kumbaga kung isip natin, saglit lang talaga yung oras. Gusto ko sana magsalita dito ng mga 2 oras pa. Kumbaga, syempre kung iisipin ninyo, kung babalikan ninyo yung buhay ninyo dati sa ngayon, mas iba na. At sama-sama natin na lakaran ang 2026 ng may saya at may pag-asa na kasama natin ng atin pong Panginoon. At yun po, no, maraming mga bagay pang tayong gustong gawin. Isipin natin at kumbaga tumingin tayo sa atin pong Panginoon. At syempre po, dyan po nagtatapos ang atin pong pag-aaral ngayon na ipinapaalala ng Panginoon na tumingin tayo sa Kanya. Siya ang makapangyarihang Diyos, Diyos na nagmamahal sa atin, na hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. At yun po, ang atin pong maikling pag-aaral nawa ay naging pagpapala to sa bawat isa. Sa puntong pong ito ay puputulin ko na po ang atin pong pag-aaral para sa ganun po ay sa mga susunod po ay naisin ninyo na mapakinggan po ang atin pong pag-aaral. Ako po ay magpapaalam na ng pansamantala at sama-sama po muli tayo sa susunod na pag-aaral. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na buhay at makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama, na pinaalalahanan nyo kami na kayo po ay amin pong nakakasama palagi. Na tumingin po kami sa inyo. Kami po ay may limitasyon bilang pong mga tao. Marami po kaming pinagdadaanan at madalas nadadala kami ng aming pong mga problema at nalilimutan po namin kayo. Sa amin pong mga karanasan sa nakaraang taon, marami po kaming natutunan. At nakita namin po ang inyo pong pamamatnubay sa amin na umabot pa po kami ng 2026. Sa amin pong pagtahak ng taong pong ito ay muli kaming humingi sa inyo ng paggabay na anuman po ang amin pong lakad ay patuloy naming hingin ang inyo pong pamamatnubay. At ingatan niyo po ang bawat isa at ang mensahe na ito ay manatili sa kanila pong mga isipan at patuloy na manampalataya sa atin pong Panginoon. Ito pa aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ako po si Brother Ernesto Camposano Jr. na nagsasabing ang atin pong Panginoon ay patuloy na nandyan. Tumingin po tayo sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan po. Sa ngalan po ng Adventist World Radio at ng himpilang ito ng radyo natin, kasama natin ang si Kuya Ricky at salamat po sa atin pong station manager. Kami po ay nagpapaalam na pagpalain po tayo ng atin pong mahal na Diyos. Happy New Year po sa bawat isa.